The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "To what shall I compare this generation? It is like children who sit in marketplaces and call to one another. We played the flute for you, but you did not come. We sang a dirge, but you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they said, he is possessed by a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they said, Look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is vindicated by her works." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa atin pong mga bahay, isa po sa pangkaraniwan po natin ginagamit sa ating paglilinis, mas lalo na po sa paghuhugas ng pinggan ay yung sponge, yung spongha. Di ba po nakakatuwa yan pag binasa natin, nilagyan natin ng liquid soap, tapos piniga-piga mo ganun. Di ba mabula? Nakakatuwa, mabula na siya. Ito po isa sa kataraniwang ginagamit natin sa paghuhugas ng pinggan. At alam niyo po ba itong simpleng spongha na to? Isa po ito sa sumasagot sa katanungan sa isa sa mga misteryo sa ating buhay, yung spongha na ito. At yung misteryo na yan ay kung bakit ba sa ating mundo maraming haters, maraming taong nega, maraming bashers. At yan nga po ay pwedeng ipaliwanag dahil ng spongha. Dahil po ang tao ay parang spongha. Para po tayong sponge, hindi po ba? Kung ano yung naririnig natin, kung ano yung nakikita natin, ina-absorb natin. Gayun din naman sa paligid natin, pag mayroong masayang tao, kahit yung kasiyahan niya, na-absorb natin, hindi po ba? Gayun din yung mga problema sa paligid natin. Ina-absorb din natin yan. O kaya kahit yung problema sa ating buhay, ina-absorb natin yan. Dahil ang tao nga po ay parang sponge, ina-absorb natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin, mga bagay-bagay sa paligid natin. Kaya lang po, may mga tao na parang puro negative yung ina-absorb nila sa kanilang buhay. Kaya yung spongha, di ba, pag puno na ng tubig, tubig yung laman niya. Ganun din po yung mga tao. Pag puro negative yung ina-absorb natin, puro problema sa buhay, puro inis, puro galit, ano po ang nagiging puno ng buhay natin? Ganitong mga bagay po. Katulad na lamang po sa ating ebanghelyo ngayon, kung saan po makikita po natin na di po ba si Juan Bautista sa ang ating Panginoon, wala silang ginawang, lahat po ng kanilang ginagawa ay mabuti. At lalo na ating Panginoon, lahat na ng kabutihan ay sinasabi niya at ginagawa niya, nagpapagaling siya, siya ay nangangaral, pero mayroon pa rin po talagang taong walang makitang mabuti sa ginagawa ng ibang tao. Ganun din po sa ating buhay, di ba? Kahit maganda na po yung ginagawa natin, parang hindi pa rin nawawala ng taong mayroong nakikitang masama sa atin. At yan nga po dahil ang tao ay parang spongha, depende po na lang talaga kung ano ina-absorb natin sa buhay natin. Kaya po tayo sa buhay natin ay puno ng lungkot, puno ng inggit, puno ng galit. Ayan po ay dahil nga sa lagi po nating ina-absorb yung mga negativity sa ating buhay, negativity sa ating paligid. Paano nga po mawawala itong mga galit na ito, yung mga lungkot? At yan po ay mawawala lamang kung ang i-absorb po natin ay yung pinagmumulan ng kasiyahan, yung pinagmumulan ng kabutihan, yun ang pinagmumulan ng pagmamahal. At yan po tayo bilang spongha, kung ang i-absorb po natin ay ating Panginoon. At paano nga ba natin magagawa yan? Paano nga ba natin ma-absorb ang ating Panginoon nang sa gayon naman mawala sa ating buhay yung mga lungkot, mga inggit, yung mga negativity? Meron po tayong pwedeng gawing dalawang bagay. Yung una po is we have to let go and let God. Kasi nga po kung yung ating buhay, tayo ang nasusunod, para po yung sa spongha, parang piniga mo yung spongha, ikaw ang may hawak ng buhay mo. Di ba po yung spongha, pag piniga mong ganyan, kahit ilagay mo yung kamay mo sa tubig, wala siyang ma-absorb.
Wala siyang ma-absorb. Ganon din po sa ating buhay. Kung sa ating buhay po, tayong may hawak ng ating buhay, kahit po ang ating Panginoon, hindi makakapasok sa ating buhay. Kaya yan po ang kailangan una nating gawin. Kung gusto nating ma-absorb ang ating Panginoon, we have to let go and let God. I-let go po natin ang ating buhay. Hayaan po natin ang Panginoon ang masunod sa ating buhay. Yan po ang kailangan nating unang gawin. We have to let go and we have to let God. At ang pangalawa po niyan, pag na-let go na, nakapag-let God na po tayo, kailangan po nating ibabad ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Hindi po ba yung esponja, gano'n? Kung gusto mong mapuno ng tubig, itapat mo sa tubig. Kung gusto mong malagyan siya ng juice, di ilagay mo, tapat mo dun sa juice. Kung gusto mong malagyan siya mapuno siya ng soft drinks, itatapat mo sa soft drinks. Ganun din po ang ating buhay. Kung gusto po nating mapuno ang ating buhay ng presensya ng ating Panginoon, dapat po ilagay natin ang ating presensya sa harap ng ating Panginoon. Yan po ay pwede natin gawin sa dalawang bagay. Una po sa pamamagitan ng pananalangin. At yung pananalangin pong sinasabi natin dito, hindi yung panalangin na yung ikaw yung salita ng salita. Bagkus ang sinasabi nating panalangin ay silent prayer. Dahil po sa silent prayer, dito natin nahahayaang mangusap ang ating Diyos sa ating buhay. Kasi po kung sa ating panalangin, tayo lang laging salita ng salita, Lord, gusto ko to, dahil maganto mangyari sa ating buhay, hindi po natin matatanggap ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya sana po sa ating pananalangin, kung gusto nating manahan sa ang Diyos sa ating buhay, kailangan po tayong manalangin ng tahimik. Silent prayer. At nang sa gayon po, hayaan natin ang Diyos ang mangusap sa ating buhay. Pangalawa po, at ang pinakamagandang gawin nga po is yung magsimba. Tulad po ng ginagawa natin ngayon. Ngayon po ay Biyernes, pero ngayon po tayo ay marami rito. Magsimba. Dahil sa ano ba ang meron sa banal na misa? Di po ba sa banal na misa, dito natin naririnig ang salita ng Diyos sa ating liturgy of the word. At hindi lamang yan, dito rin natin tinatanggap ang ating Panginoon, na naging tao, ang salita ng Diyos na naging tao, na naging tinapay, na talaga po nating tinatanggap sa ating buhay. Kaya kung gusto nga po natin talagang manahan ng ating Diyos sa ating buhay, ito po ang ating gawin, yung dalawang bagay. Silent prayer po, at saka po tayo ay laging magsimba. Mas lalo na po tuwing linggo-linggo. At nang sa gayon po, ang manahan po sa ating buhay ay ang kabaitan, ang kagandahang loob at pagmamahal. At nang sa gayon po, yung mga inis, yung mga inggit, yung mga galit po sa ating puso ay mapalitan. Mapalitan po ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya saan po sa ating banal na misa, yung po ipanalangin natin. Kasi kung sa ating buhay po, parang pakiramdam natin, puno pa tayo ng lungkot, puno ng inggit, puno ng galit, ito po sana ay panalangin natin. Na tayo po ay makapag-let go and let God. Mapakawalan po natin ang hawak natin sa ating buhay at hayaan natin ang Panginoon ang mangusap sa ating buhay. At pangalawa po, upang tayo mapuno ng presensya ng ating Panginoon, tayo po ay humarap sa Kanya sa pamamagitan ng silent prayer at sa pamamagitan ng madalas na pagsisimba. Mas lalo na po tuwing linggo.